Guys! Ayan, happy Monday. Ayan, so happy holiday sa inyong lahat. So ngayon, as you can see, kahit na holiday, tambak pa rin tayong trabaho dito. Pero kasi right now, I'm evaluating yung mga performance or KPIs ng ating mga empleyado sa LTA campus. And para sa akin kasi importante na meron tayong tracker, nakikita natin yung progress nila, alam natin kung ano ba yung mga aspiration nila sa life, on how we will be able to help them improve in their respective roles, diba? So ito mga KPIs ito, dito ko nababasa ano ba yung mga nagpapahirap sa kanila, ano ba yung nagpapahappy sa kanila. So doon natin sila ma-assess. And also, syempre, kung kamusta ba yung naging performance nila for the past 12 months. And syempre, kami sa LTA campus kasi I make sure na hindi lang Christmas bonus yung binibigyan natin, but also we give profit sharing. Kasi as you all know, I'm really happy and syempre blessed talaga sa binigay ni Lord sa akin na company, na business, which is itong LTA campus. Kasi like, in less than 12 months nakapag-ROI tayo. So, sa mga traders, 'di ba, 'pag ROI ibig sabihin return on an investment. So, kung nag-invest ka say for example ng 10 million, bumalik na sa'yo yung 10 million na yun. So, next year, syempre makakapag-start tayo ng ang business natin na completely, balik puhunan na. Siyempre yun yung pinaka-ultimate goal ng bawat, mga businessman at businesswoman, 'di ba? Kaya sobrang happy ako and sobrang blessed ko this year, and yun talaga yung pinagpapasalamat ko kay Lord na talagang ibinalik niya lahat ng mga nilabas ko, 'di ba? So yun, super thankful. And siyempre, ngayon itong ating KPI, siyempre gusto ko hindi lang sa'kin yung kinikita, hindi lang sa'kin yung profit. I wanted to make sure na it is also being shared sa mga tao na nakatulong ko, na kasama ko para makamit yung milestone na yun, 'di ba? So, ngayon, siyempre kailangan fair and square when we give our, profit sharing. So, we, assess depende sa performance nila, and we will be giving them yung profit sharing based on their performance for the past 12 months, 'di ba? So, that's why sobrang importante na meron tayong mga ganitong KPIs sa mga empleyado natin para at least alam natin, deserve mo ba 'yan o hindi ka naman tumutulong talaga, 'di ba? Or talagang, nag-give ka ng 101% na best effort mo to help this company na mag-grow and siyempre makamit yung ROI, 'di ba? So, ayun yung ano natin dito, ang goal natin ngayon. Though si LTA campus, si Legendary Trading Academy, baguhan pa lang naman talaga 'yan. So, we just started last December 8, so kaka 1 year lang natin. But I just wanted to share here bakit sobrang importante na meron kayong KPI kahit maliit pa lang yung kumpanya niyo. Kasi guys, without KPI, people work hard, pero they're not sure if tama ba yung ginagawa nila. Kasi kapag meron kang KPI, alam ng team mo yung goal, alam ng team mo kung ano yung priority, and syempre hindi sayang yung effort nila. Kasi guys, sa negosyo sobrang importante ng numero, numbers. Yung KPI, siya yung magko-convert ng mga goals mo into numbers. Kasi yes, okay, may dreams, meron kang vision for the company, but the numbers will make them real. Kasi pwede mo sabihin na, okay, let's grow the company. 'Di ba parang medyo ang vague nung plan, parang, okay, let's grow the company. Pwede mo sabihin gano'n sa mga empleyado mo. Pero if you will be saying, let's increase the monthly revenue by 15%, 'di ba, mas actionable siya. Kasi guys, 'pag may numbers, madaling i-track, madaling i-check yung progress, madaling i-adjust. And siyempre kasi ang pinakamahirap kasi kapag siyempre kung wala kayong KPIs, parang ang daming involved na emotion and na bias. Kasi parang feeling ko okay naman siya, feeling ko masipag naman siya, feeling ko mabait naman 'yan. So parang gano'n yung bias natin dun sa tao na or empleyado natin. Pero kapag meron kayong KPI na ginagamit dun sa mga empleyado niyo, yung performance nila naka-base dun sa resulta. Siyempre fair din sa lahat. And hindi puwede yung mayroong favoritism lang na porket siya ang bait or kamag-anak, kahit wala namang resulta, ang taas ng performance evaluation or ang taas ng profit sharing or ng bonus. So, parang mafe-feel ng iba na, "Ay, ang unfair." So, through KPIs, siyempre mas mapoprotektahan both yung company and siyempre yung employee. And ikaw as a leader, as an owner of the company, kapag meron kang KPI dashboard or KPI system or KPI forms, mas mapapadali yung decision making mo. Alam mo kung sino yung strong, alam mo kung sino yung kailangan ng coaching, alam mo kung sino yung nasa posisyon na mali ang role kasi hindi pala fit dun sa skill niya or sa strength niya. And most importantly, syempre, nakikita mo rin kung nasan ba yung mga bottleneck dun sa business system mo. And dito, hindi ka umaasa sa tsismis o kaya sa gut feel. Kasi puwedeng sabihin ng empleyado mo, "Eh, ma'am kasi kailangan ng ganito, ganyan, kulang kasi ganito, nahihirapan kasi ako sa ganito." So, parang ikaw isipin mo na, tama ba na talagang kailangan magdagdag ng extra pressure dun sa area na yun o dahil lang sinabi or like nafi-feel mo?
Kasi guys, iba talaga kapag meron kang data na nagsasalita para sa'yo. That's why sobrang importante na meron kang KPI. And siyempre kapag malinaw din yung KPI mo, alam ng tao kung ano yung responsibility niya. Kumbaga merong clarity dun sa role niya. Hindi puwede na parang, "Ay, 'di ba hindi ko naman 'yan trabaho? Ay, akala ko iba yung trabaho ko." Everyone owns their results. Kasi guys, kapag ang tao walang accountability, siyempre chaos 'yan. And siyempre hindi naman 'to parang panghuli lang sa mga empleyado niyo or para makadisiplina ng empleyado niyo, hindi. Kasi ang KPI nakakatulong din 'yan sa mga empleyado niyo kung paano sila mas maggo-grow at hindi lang magpe-perform. Kasi you need to assess here ano ba yung mga what went wrongs niya and what went rights niya. And from there, paano magkakaroon ng mga actions, ano yung magiging action natin next year para ma-address kung ano yung mga concerns niya. And dito matutulungan natin yung mga empleyado na mag-level up, 'di ba? Kasi for some people, they see KPIs parang enemy. Lalo na ako nung nasa bangko ako. Parang 'pag may KPI parang feeling ko, naku dito na i-a-assess ng boss ko, ganyan, 'di ba? Parang kinakabahan ka kung mataas ba yung ire-rate niya sa'yo. Most especially as a banker, sobrang importante ng KPI, most especially sa mga operations, sa audit, 'di ba? Pero guys, hindi 'to yung kumbaga enemy, this is just mirrors. And ako as a beginner dito sa negosyo na 'to, though matagal naman ako sa business, pero this is the first time na gumawa ako ng KPIs sa business ko. Kasi meron akong mga small businesses before pero hindi ako gumagawa ng ganito. But this time, as a business owner, as a CEO, kahit na onti pa lang kami, kahit maliit pa lang, I still wanted to protect my business long term. Kasi guys, kapag walang KPI parang okey yung founder pagod, yung CEO pagod, parang lahat umaasa sa boss. Tas ang hirap mag-scale up ng business. Kasi guys, ang negosyo system 'yan. So kailangan natin ng systems to run the business. Kasi whether we like it or not, people are replaceable. If we will be basing it on role-based and not personality-based. Kasi siyempre ang pinakaayaw natin mangyari dito, eh, siyempre ma-burn yung owner. So in short, KPIs align people, can also measure progress, can remove emotions, and most importantly, can protect the business. So if you're really serious about your business, if you're a startup business, and seryoso ka sa growth, KPIs are non-negotiable. So natutunan ko 'to kay The Josh, 'di ba? Kaya sobrang importante na meron kayong mga gano'ng, consultant sa business niyo, eh. Kasi talaga natutulungan din talaga kayo na mas ma-broaden yung knowledge niyo when it comes to doing business and paano mas mai-improve. Kasi I started doing KPIs when I started, doing personal and private consultation with The Josh. So ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo ngayon kasi yun yung ginagawa ko ngayon kaya na-share ko sa inyo. But ayun lang. Later magko-content tayo about trading kung kamusta ba yung naging trade natin for the past 2025. Charge ko lang yung phone ko kasi lowbat yung phone ko. Pero I'll show you, I'll be transparent with you with all of my progress and losses and profit for the year 2025. So ayun lang guys. Happy Monday everyone and may you have a great week ahead.